Dito po yung ito mga guys, sariwa pa. Wala pa. 300. Wala Hello, sa guys. karne, oh. Kain tayo, guys. Gabi, nabagat pa rin yan, pero tumahimik lang siya. So, sunod na araw, lakas pa rin yan. Dyan po yung palagi maraming tao dyan. Hello guys, Mark Paragas here. Welcome back to my channel. Boracay, palagi yan. Mula ng araw, tuloy ang laban. Punta na kayo dito. Any season yan, maganda. Mga kaisla, magandang araw po sa inyo ulit. So mga kaisla, dito po tayo sa Talipapa Bukid. Tayo po ay bibili ng ulam or isda, baka or baboy. Kasi dito mga kaisla, dito po sa Talipapa Bukid ito na palengke. Dito po yung mga mura na mga seafoods, mga karni, at mga gulay po. So dito po yung dinadaanan, packet po. Ito po yung Talipapa Bukid. So dito po yung mura talaga na gustong pong bumili ng pangulam. Maros. So tayo po ay bibili muna ng pangulam natin. Kasi po mga kaisla, magasto po kung bili-bili ka lang sa mga restaurant. So maganda talaga po na magluto ka para makatipid po. Kasi pag magluto ka ng umaga hanggang magapunan na po ay kasama na doon. Pag magbili-bili ka po ng ng ulam kasi isang kainan lang. So mas maganda na bibili ka
at lulutuin. Kasi pag niluto mo ng isang beses, 3 beses yung nakainin hanggang maghapunan po. Nakakanin mga isla. So mga kaisla, so unahin muna natin yung seafoods. Pakita ko sa inyo yung mga seafoods kung ano yung mga presyo. Yan yung set. So ito mga kaisla, mahalo din dito yung binibinta. Yung mga bootpick din, mayroon din dito. Yung mga t-shirt. So sa kababayang Muslim natin to yung mga tinda. So ito pa yung mga seafood sa lalo mayari. So ito mga kaisla, sariwa pa. Puloy mo tayo. Oo, okay niya. Oo. Oo. Sabay ka to. Mayroon lobster mga kaisla. One. Alimango. Limango, alimango. Talaba. So ito mga isla. Ito mga presyo ng alimango. Ikaw sa So dito po mga isla, lahat po ng nag-highland hopping. So bago sila mag-highland hopping po, mga turista natin nakapili ng mga seafood. So minsan po ay mga crew ng mga bangka, inutusan nila na dito bibili. So ito mga kaisla, dito po yung total pagpabukit. So halos lahat dito bumibili po kasi dito po ay mura. Saka may mga manok dito mga kaisla. So mga manok. Dito na mga kaisla. Mayroon mga isda dito kaso lang yung isda dito hindi na madami. Kasi may bagyo ka nakarang araw na hindi malakas sa bagat. So walang isda, bangus lang. Bangus. So sa kabila naman baboy. So dito po mga kaisla, mga palengke dito, ang daming mga gulay. So, daming gulay dito. Ito pa yung mga mura. Sa lahat ng part ng mga tinda, dito po yung mura. Yung kami sa pabukid. So maghanap tayo mga kaisla kung ano ulam natin. Buto-buto. Oh, Buto-buto wa. pila. So mga kaisla, baka yung binili natin. Para may pangsabaw tayo. Dapat mas gulay. So dito po mga kaisla, yung mga kani dito sa Taypapa talagang mura. Kaysa sa iba kang bibili ng mga mahal.
mga kaisla. 300. Ilang kilo yun, Ong? Anong pila ang kilo? So, ang kilo po ay... So, 300 mga kilo. Yan, 300 to guys mga kaisla. Oh. Ito mga kaisla. Oh. Masarap pagkain nyo. Kain na kain. Bulalo, oh. Bulalo. Ito kaibigan natin to. No? Wala Hello, sa guys. karni, oh. Kain tayo, guys. Oh, sige na. So mga kaisla, hanap tayo ng gulay. Hanap tayo ng gulay. Mais ang kilo. So mga kaisla, yan po yung nagbili po ay galing po sa hotel yan. Yan po ay halos lahat ng mga hotel na dito rin bumibili po ng mga kanin tulad ng mga gulay. Dito po yun. Dito po yun sa Talipapa Bukid. Tindahan. Yan mga kaisla. Ito ang dami yan. Pili muna tayo dito kakaling mga kaisla. So ayan mga kaisla. Nakabili na tayo. Nakagasto tayo mga kaisla ng 550. Kasama na po yung kakanin. Lahat po. Ito mga kaisla, dami. So yun mga kaisla, yung gawa na nito, di-deliver niya sa mga hotel. Yun nga, kasi dito sa Talipapa Bukid, mura yung bilihin. Yan po. So kung mayroon po nagtatanong niyan kung saan to yung Talipapa Bukid, so pwede po kayo magtanong sa driver ng Eat Right. Dito po yan sa Station 3, pero dito sa main road siya paakyat sa bundok. Pero yung bundok, hindi po bundok ha. Main road siya, paakyat lang. Yun na. Tapos galing ng Station 1, Station 2. So yun mga kaisla. Paway na tayo. Mga kaisla. So nandito naman tayo mga kaisla sa Ambulong. So tayo pa ay papuntang White Beach na. So maglakad po mula ng Station 3 papuntang Station 1 kung saan tayo pumabot. So ito mga kaisla, yung dinadaanan ko po ay kakatapos ng to, yung pathway na to. Ito po ay lusot niya ay Station 3 na doon mismo sa tapat ng activity ng Station 3. So ngayon po ay nagbago yung ihip ng habagat. Humina po yung habagat. So try na natin maglag ulit na dito banda sa Station 3 papuntang Station 1. Ito po mga kaisla. So mayroon din dito ng mga inn na maliliit. Hotel. So mayroon po dito na pet village na mura din dito. Ito po yung pet village. So yan po mga kaisla.
Kasi dito po sa Station 3, mahaba rin yung mga skinita, pero may mga hotel din dito na mga matagal na. Matagal na po. Ito po. Na matagal na yung mga hotel dito. Yun nga, kasi marami na mga bagong hotel. So parang hindi na sila makita kasi dito kasi banda sa mga looban mga kaisla. So dati kasi hindi pa ginagawa to, yung halos turista natin hindi to po dumadaan halos kasi yun nga ay ginagawa to. So ngayon po ay tapos na, papunta po tong White Beach yung dinadaanan ko. Nakatapos na to eh. Ay mga kaisla, Kit Village din mo. So ito mga kaisla, may mga i-trek na ito na papasok. So ibig sabihin, yung mga hotel nila dito banda. Kasi mayroon po ditong mga hotel din na, yun nga sinasabi ko na maliliit, na mga murahin po. Ano ba mga kaisla? Kasi minsan po mga kaisla, may mga parang condo style na pinaparintahan. Tulad ng mga apartment po, yun po, pinaparintahan na every month. Ito ba kaisla, hindi po kasya na dalawang sasakyan na i-trike. Kailangan tabi kasi hindi naman po main road. So skinita po ito mga kaisla. So itong papasok to mga kaisla. So dyan marami dyan mga inn. Maliliit na hotel. So ito mga kaisla. Ito po mayroon din hotel dito to sa kilid. So mula ng main road po papuntang White Beach, same lang. Siguro mga 7 minutes lang yung walking. Kung mabilis, 5 minutes. Kung mabilis yung paglakad. Ito po yung inn. So yun mga kaisla. So malapit na po tayo sa White Beach palabas po. Dito po yung sa Station 3 mga kaisla. Dito po kasi sa Boracay mga kaisla, marami pang hotel ginagawa. So hindi pa natatapos nung mula na ng pandemic. Yung nasimula nilang ginagawa hanggang ngayon po. Iba kasi po mga kaisla, taon din yung matapos yung hotel. At mga kaisla, palabas na tayo. Yun, ito na yung mga station 3 mga kaisla. So yung nga sinasabi ko mga kaisla, tumahimik na yung abagat. So ibig sabihin, nabagat pa rin yan, pero tumahimik lang siya. So sunod na araw, lakas pa rin yan.
Ayun po mga kaisla, magandang weather ngayon. Uminit, yun nga, lumabas yung araw, ito ay masyadong init naman. Yan mga kaisla, kahapon medyo malaki yung alon. So ngayon po, tahimik na. So ngayon po ay maganda mag-swimming mga kaisla. So tara mga kaisla, simulan natin maglakad papuntang station 1. Kung saan po tayo maabot. Dito po kasi mga kaisla, sa Boracay, pag habagat at bumagyo o malakas yung amihan, parang normal lang talaga dito. Tingnan mo mga kaisla, halos ng isang linggo yung habagat. So ngayon po ay tumahimik yung habagat. So ganun siya. So next week naman siya, habagat naman. So hindi rin na habagat na malakas. So ihip-ihip lang ng hangin. Pero yun nga, yung nakaiba, yung activities na mga water sport, doon pa rin naka-stay po sa Bulabog. So depende po kung gaano katagal yung habagat. So yun, lilipat sila dito. Pag once sa habagat na tumigil dito, doon naman po ay bigla siyang amihan. So doon po ay sa kabila ay malakas na rin siya pag once na maamihan. So ngayon po ay yung hangin naman, yung habagat ay humina. So ngayon mga kaisla, maraming nagsuswimming. Yung dito na part mga kaisla, yung buhangin normal lang. Pag doon kasi sa Station 2, mula ng Regency Hinan, tapos papuntang Station 1, lahat po ng mga niyog doon naabot. Opo, very good. Dali ka na dito. Ang ganda naman ng dagat natin mga kaisla, ang tahimik oh.
Magpadala ka sir, ano? Nang sityo. So, nandito po tayo mga isla sa tapat ng Astoria. Ito po, ang area nito, Astoria, yung nakastay dito. Yan mga kaisla, ang ingay kasi na-construction yan mga kaisla. Bago naman yan mga kaisla. Bagong hotel. Meron po tayong isang kasal dito mga isla. Simula na.
Dito pa kaisla. Bamboo Hotel naman to dito. Talaga. Dito po kasi mga kaisla, sa park na to, mula ng Station 3 papuntang dulo na yon. So mayroon pa halos mga puti dito na kaste. Kasi halos dito banda may mga puti na kaste. Kasi mayroon po kasi na area na sa Angol Point. Doon mo makikita yung mga foreigner na marami nakahiga. Doon po kasi walang halos yung mga lokal doon naglalakad. So dito mayroon pa yung mga foreigner natin nakahiga. Kasi dito po sila nakaste. So nandito po tayo mga kaisla sa boundary naman uli ng ng Station 3 at Station 2. So sa kabila na yan ay La Carmela na.
Isla. Oh. Abot yung beach bed. Tapos yung tubig dito. Yan mga kaisla kasi pa-high tide pa siya. Kung malaki po yung alon tsaka malakas yung hangin, aabot talaga to. Yan mga kaisla. Yan. Aabot siya. So ngayon po ay mapa-high tide pa siya. So nandito po tayo mga kaisla sa Coast Hotel. Okay.
So yun ang sinasabi ko mga kaisla. Yung tubig dito tsaka niyog. Dito bandaan yan sa station 2 mga kaisla. So abot to sa station 3. Malayo. Ito. Katikit po yung tubig. So dito po mga kaisla sa Mandarin na to. Kaisla. Dito na pa tayo sa Hinan Regency po. Ate, kumpin ka yan, de. Maganda yung place ng Hinan mga kaisla kasi sila mahaba kasi yung yung part ng hotel nila. Kaya yung turista na comfortable talaga na magtulog dito kasi mayroong payong. Balian na ang contrast na. Ako sa mo. Gidali kung normal. Nagsampal ako. Hindi diyan ka lang siya.
So dito mga kaisla, itong place na to ay Hinang Garden po ito. Yung sa Hinang Garden mga kaisla. So halos 30% po na mga Korean na nakastay doon. So dati po yan na puno talaga yung mga Korean na yan. Yung Hinang Garden. Ito naman yung banda rin na unang banda rin po. So hindi tayo makadaan tayo doon mga guys lang kasi malalim. Ay makasla. Kung anong lamig na karang araw, ngayon naman ang init. Init yung palit. Mga kaslaw, gamot ng puno, lumalabas na. Malaki puno pa naman yan, pine tree. Ito guys na, aabot na yung tubig. Nakaiba nga talaga yung yung station 3, malayo yung yung iyog doon. Kasi dito ng part ng Kaisla, mababa kasi dito eh. Parang takilid yung buhangin.
So malapit na lang tubig, tsaka dito ay dinadaanan. Kung dire-diretso siguro mga kaisla yung abagat. So talagang abot ito to. Tsaka lumaki yung alon. Abot talaga. Pero, jacket. Picture kami. Hindi naman tayo, diba kasi makakalangan. Ito mga kaisla. Maganda umakyat nito. Tsaka mapapapicture po. So ito mga kaisla, babalik din yan pag oras na ng pagbalik ng amihan. Babalik po yan. Ito, okay naman tayo. Mga kaisla. So nandito na po tayo sa sa tapat ng Epic Bar. So demol po siya, demol.
Yung dalawa yung mga kaisla, yung dalawang bata. Lokal yan. Taga rito po yan. Palagi po yan naglalaro ito. So mga kaisla, napansin niyo po na wala ng damo-damo dito. So ibig sabihin po ay tumigil po kasi yung lakas ng abagat. Yan mga kaisla, super linis. Walang lumot na po. So yung lumot po ay wala na. So yung pumalit naman, mga damo-damo, plastic. So ngayon walang plastic at damo po. Malinis po mga kaisla. So mayroon po tayong sangkasa dito mga kaisla. Papatapos na po. Kaya mga kaisla, dito po yun sa tapat mismo na Daddy Street Hotel. Ang taas ng ng gamot ng niyog. Mga kaisla, ito po yung sentro ng Hinan Crystal. Ito po. So nawala na yung beach bit dito. So wala nang beach bit dito mga kaisla. So kinuha na ng tubig yung yung buhangin. So papunta na tayo mga kaisla sa Station 1.
ganda dun sa So mayroon na po yung ceiling boat mga kaisla. Nakarang araw wala sila eh. Kasi po ay malakas yung habagat. At minsan po ay binabawalan sila maglayag kasi po ay pag once malakas yung habagat, minsan ay parang mahirap pag sa ating mga crew. So ginagawa nila po nakakancel. wala kang kainan, ha? Yung kape. Yung ang dami mo na kasalin. Dami mo na. So yun mga kaisla, tayo pa ibabalik kasi po ay walang daanan doon papunta doon. Yun nga kasi malakas yung ano yung kunting alon doon na walang daanan kasi yung high tide kasi medyo mataas kaya walang daanan po doon mga kaisla. So tayo po ay babalik. So try natin umikot doon sa Dimol mga kaisla. Ayan po mga kaisla, lunch time na. Hawa, sir. Station 3, may palalaki na. Salon massage ma'am, air condition room. We have free shower.
Nila matanggal, hindi nila magano pag mahaba. Yan, Bon. Pero ikaw? Gusto naman, sir. Yes, go. So mga kaisla, so nandito na po tayo sa Bimol po na papasok na palabas dun sa main road po. So tayo po ay pauwi na. So dito na lang tayo padalan mga kaisla. Ganito po yung schema ng Bimol pag once na lunchtime. So itong part ng mga kaisla, ito po ay Arya Restaurant po. So dyan po ay palagi maraming tao dyan. Ganito po yung Bimol mga kaisla na busy na once na lunchtime. Kasi po ay alas 12 na ata mga kaisla. Paragas, Paragas. Sir Paragas mga kaisla. Shout out po sir. Hello, Kamusta? Gusto na. Tama kaisla, nakita kami ni Idol Paragas. Bago mo naman ngayon magano. Kaya nga, Hello guys, Mark Paragas here. Welcome back to my channel. Boracay, palagi yan. Mula ng araw, tuloy ang laban. Punta na kayo dito. Any season yan, maganda. Follow nyo kung saan nyo nakita to. Yan. actually mga kaisla, nakita kami ni Sir. So, Joel Ungan Vlog yung channel ko kung sakali yung ibang hindi pa nakalam. So, lolo po, tingnan nyo lang yung aking mga video sa Boracay po. So, update po tayo ng everyday. Daily yan guys. Daily. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga weather, makikita dito, updated, everyday. Kuya Joel. Okay sir, ingat po, ingat. Enjoy Boracay Sa mga pupunta ng Boracay dyan, meet nyo kami. Sige sir, bye-bye. Ingat po. God bless. So, yun mga kaisla. Si Paragas po ay isa siya sa taga Manila po. Yun yung ginagawa niya mga kaisla. Pupunta siya po dito sa isla ng Boracay. At dito rin siya mag-vlog. Makabalang araw, dito na rin manirahan niya mga kaisla. Kasi gusto niya dito mag-stay sa Boracay. So yun mga kaisla. So ang dami ng turista na kumakain ng lunch. Dito po kasi sa isla ng Boracay mga kaisla, maraming pong vlogger na iba-iba na mga turista na pupunta rin dito para mampag-vlog po sa Boracay. So isa rin po si Sir Paragas po ay pabalik-balikin dito mga kaisla. Tuwing buwan dito po siya lagi.
So mga kaisla, palabas na po tayo sa main road. Ito po ay papuntang main road sa Dimol po. Wala pa lang ano. Baka kamamadali ko na mali. I know, let's go. So mga kaisla, hanggang dito na lang po tayo. So maraming salamat po sa panonood mga kaisla. Welcome Boracay!